Ang tingin ko ay napunta sa isa pang hidden class certificate. Ang class na ito ay para naman kay Leah. Dahil mula ito sa priest class. Kahit na ang dalawang hidden class certificate na ito ay nakuha ng buong grupo. Si Rika ay may hidden class na kaya hindi na niya kailangan. At hindi rin siya nakipag-agawan, sa halip. Masaya pa niyang ibinigay lahat sa akin na parang isang regalo. Si Bianca naman, kahit may nakuha siyang hidden class certificate, hindi pa rin siya nagpapalit. Siguro ang dahilan ng kanyang pag-aatubili ay katulad ng pag-aalinlangan ko ngayon. Sa huli, si Marco, ang taong ito ay hindi man lang naisip ang tungkol dito. Sabi pa niya, okay na raw siya sa pagiging knight. At kung hindi dahil sa akin, siguradong bankrupt na siya ngayon. Kaya dahil ba sa utang na loob o dahil sa totoong pinansyal na pressure? Sinabi ni Marco na hindi niya kayang mag-hidden class. Kaya ibinigay niya rin sa akin ang nakuha niya. Ang hidden class na Divine Mind Reader ay may espesyal na skill na Holy Light Cleansing. Na kayang magpagaling ng kasama at umatake rin ng kalaban. Maganda rin ang hidden class na ito para sa pari. Kaya walang pag-aalinlangan kung ibinigay ito kay Leah para magpalit siya. Sakto namang nag-online si Leah. Agad kong ibinigay sa kanya ang hidden class certificate at sinabihang magpalit na siya. Walang imik na ginamit ni Leah ang certificate. Ang mga hidden class certificate ay hindi na kailangang humanap ng class master, pwede kang magpalit ng direkta. Dahil wala namang class master para dito. Mabilis na natapos ni Leah ang pagpapalit ng class. Sinabi niya sa akin na may nakuha siyang isang bagong quest. Anong quest yan? Tanong ko. Pwede bang i-share sa party? Oo, sige. I-share mo sa party chat. Medyo nagulat ako. May kasama palang quest ang hidden class. Hindi ko alam kung ano ang gantimpala. Kung maganda ang gantimpala, gagawin namin. Nag-post si Leah ng isang quest at shinare ito sa party chat. Nakita ko na. Ililigtas ang mga banal na babae ng liwanag. Difficulty, SSS. Isang sinaunang quest. Sa templo ng liwanag ng pinunong si Ox, may isang grupo ng mga babaeng maingat na pinili. Sila ay binasbasan ng banal na artepakto at nagkaroon ng espesyal na pangangatawan. Sila ay tinatawag na mga banal na babae ng liwanag. Ngunit wala silang kalayaan. Wala man lang dignidad. Sa ilalim ng marangyang titulo. Sila ay mga kasangkapan lamang sa loob ng templo para sa mga pari upang pagbuntunan ng galit. Hanggang sa isang araw, isang kakaibang babae ang pumasok sa templo at pinangunahan sila sa pagpapabagsak nito. Walang nakakaalam sa pangalan ng babaeng ito, tinawag nila siyang Divine Mind Reader. Sa kasalukuyan, ang mga inapo ng mga banal na babae ng liwanag ay nahaharap sa malaking kapahamakan. Mabilis na pumunta para sagipin sila at gabayan sila sa paghahanap ng bagong teritoryo. Gantimpala ng quest, staff ng banal na babae ng liwanag. Ang staff ng banal na babae ng liwanag ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng lahi ng mga banal na babae ng liwanag. Nagtataglay ito ng malakas na enerhiya. Sa pagkakaroon nito, kaya mong utusan ang buong lahi ng mga banal na babae ng liwanag. Nang makita ko ang description ng quest at ang gantimpala, natigilan ako. Ang gantimpalang ito ay sobrang up. Isang unique na gamit, at mythical quality pa. Ang pinakamahalaga, ang gamit na ito ay kaya pang mag-utos sa isang buong lahi sa laro. Alam ko na, malapit nang mag-merge ang laro sa realidad. Lahat ng nasa laro ay pwedeng maging totoo. Kung gayon, hindi ba dapat kong tulungan si Leah na tapusin ang quest na ito? Sa hinaharap, magkakaroon siya ng isang buong lahi sa laro na lubos na tapat at susunod sa kanya. Napakaganda ng gantimpalang ito. Mukhang kailangang gawin ang quest na ito. Ngunit sa ngayon, wala pa akong oras. Pagkatapos ng mga lakad ko, tutulungan kitang gawin yan. Agad kong napagdesisyonan. Ang quest na ito ay kailangang makuha. Siyempre, hindi ngayon. Dahil abala pa ako, nag-online siya para samahan si Leah na mamasyal sa Sky Palace. Nang malapit na ang oras ng flight ko, nagpaalam ako kay Leah at nag-log out. Hindi pa man ako nakaka-check-in. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Marco. Boss, bakit ka nag-log out? Kaka-rating lang ng isang batch ng mataas na uri ng appraisal scrolls dito. Medyo excited ang boses ni Marco sa telepono. Appraisal scrolls. Anong nakakatuwa dyan? Biro ko. Hindi kaya kayo na ni Angelica? Ang bilis naman. Saan naman? Mas lalong hindi ko nga siya maligawan ngayon eh. Dati, kahit milyonaryo ako, hindi ko siya maligawan.
Ngayon pa kaya, pero susubukan ko pa rin. Biglang lumungkot ang tono ni Marco. Nang marinig ko iyon, sinabi ko sa telepono, pwede mong subukan. Kung tatanggapin ka niya, ibig sabihin hindi rin siya masama. Kung hindi ka niya tanggapin, ibig sabihin wala siyang mata. Wala siyang swerte. Talaga bang sa tingin mo? Boss, pwede. Oo naman. Medyo kilala ko naman si Angelica. Kaklase ko rin naman siya. Isa siyang babaeng medyo matalino. Maganda rin naman. Siyempre hindi may kukumpara kay Leah. Pero yung ate niya, campus beauty. Kaya hindi rin naman siguro pangit ang background niya. Ang ugali ni Angelica, sa klase, medyo masayahin siya. Isang simpleng babae. Kung gayon, hahanap ako ng pagkakataon. Mukhang gustong-gusto talaga ni Marco si Angelica. Mahahalata mo sa tono ng boses niya noong sinabi niya ito, ang dating masayahin ay mas naging seryoso ngayon. Pagkatapos, nagbago ulit ang tono niya. Boss, kaya ako masaya kanina ay dahil ang natanggap kong appraisal scrolls ay para sa level 120. Ano? Pagkarinig ko, natigilan din ako. Level 120 na appraisal scrolls. Ibig sabihin, ang mga level 120 crafted gear ay pwede nang ma-appraise. Agad kong tinanong, paano mo nakuha yan? Huwag mo nang alamin yan. Basta, tuloy mo lang ang pagbili. Ubusin mo lahat. Ngayon, gumawa ka ng isang level 120 crafted set. Pagkatapos ma-appraise, pikturan mo at ipadala sa akin. Malapit na akong sumakay ng eroplano. Hindi ako makakapag-login sa laro. Pagkalipas ng 5 minuto, nakatanggap ako ng ilang litrato mula kay Marco. Pagkakita ko, nakahinga ako ng maluwag. Pwede nang mag-change class sa Skywalker. Ang mga litrato ng level 120 crafted gear sa phone ko ay nagpakita ng napakagandang stats. Laking gulat ko nang matuklasan na ang mga level 120 crafted gear. Bukod sa 3 pangunahing katangian, ay may dagdag pang isang skill slot. Walang skill keyword ang crafted gear. Pero may dagdag na isang slot. At may 2 pang slot na hindi pa bukas. Mukhang pwedeng gumamit ng item para buksan ang mga slot na ito. Nagpadala pa si Marco ng close-up picture ng 3 slot. Ang isang skill slot ay random ang mabubuo pero pwede ring palitan gamit ang banal na kristal. Ang 2 natitirang slot ay para sa gems. Matagal nang may gem system sa laro. Pero wala pang gamit na pwedeng lagyan ito. Mukhang ang mga level 120 gear pa lang ang pwedeng gumamit. Agad akong nag-message kay Marco. Pinapabili siya ng napakaraming gems. Kahit ibenta pa ang lahat ng gamit sa bahay. Kailangang bilhin. Pagkatapos, sumakay na ako ng eroplano papuntang Maynila. Sa tulong ng staff ng TikTok, nag-check-in ako sa isang 5-star hotel. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog ko, ngunit sa isang lugar na hindi ko alam. Sa isang lihim na base ng militar. Ilang mga matataas na opisyal ang magkakasamang pinapanood ang isang video file tungkol sa akin. Ito ang materyal na ipinadala ng TV station sa militar dahil takot silang managot, sa madaling salita. Kinukonsulta nila ang militar. Pagkatapos mapanood ang video, isang matandang opisyal ang tumayo, tumingin sa lahat, at nagtanong, ano sa tingin nyo? Dito sa video, itong si Paulo, mukhang may punto naman ang sinasabi niya. Pero sobrang hindi ka panipaniwala. Tama po kayo, General. Talagang hindi ka panipaniwala. Sinasabi pa niyang napanaginipan niyang magme-merge ang laro sa totoong mundo. Tapos nagbenta siya ng bahay, ng utang para mag-imbak ng gamit at items sa laro. Pero hindi rin naman walang basehan ang sinasabi niya. Ang pinagmulan ng Starstone ay matagal nang pinag-aaralan. Pero walang makapagpaliwanag ng malinaw. Isang bato mula sa kalawakan na naglalaman ng isang buong game system. Isa pa, ang teknolohiya ng larong ito ay hindi natin alam kung gaano karaming taon nang lamang sa teknolohiya ng ating planeta. General, gusto niyo po bang ipatawag ang kumpanyang Arcadia? Mayroon silang ilang dokumento tungkol sa Starstone. Pwede nating subukang pag-aralan. Sa conference room, lahat ay nagbigay ng kanilang opinyon. Kahit na sa tingin ng lahat ay dapat ituring na biro lang ang sinasabi ko. Ang Starstone ay talagang nakakuha ng atensyon ng militar. Masasabing ang buong mundo ay nagkaroon na ng interes sa Starstone. Ngunit sa loob ng maraming taon ay wala pa ring napag-aralan. Unti-unti, nakalimutan na ito ng lahat. Napaisip ng malalim ang general. Pagkatapos ay napailing at napangiti ng mapait.
Ang kumpanyang Arcadia ay hindi naman pag-aari ng bansa natin, isa lang itong internasyonal na korporasyon. Kahit humingi tayo sa kanila ng mga dokumento, malamang hindi nila ibibigay. Isa pa, kahit pa gusto nilang ibigay sa atin. Ilang dekada na nilang pinag-aaralan yan. Trilyon-trilyon na ang nagastos. Wala pa ring resulta. Ano pa ang mapag-aaralan natin? Kung may ganyang budget, mas mabuti pang kumuha na lang tayo ng kaunti at magtalaga ng mga military outpost sa iba't ibang lugar. Magpadala ng isang batalyon para palakasin sila sa laro. Bawat isa gumawa ng account. Kahit mukhang walang katuturan, hindi naman gaanong malaki ang gagastusin. Mas mabuti nang may gawin kaysa wala. Nagulat ang lahat sa sinabi ng matandang general. Dahil sa huli, ang desisyon niya ay ang maniwala sa sinasabi ko. At talagang nagbabalak siyang magtalaga ng isang bahagi ng puwersa para maglaro ng online game na ito. Ngunit kung naroon ako, siguradong makikilala ko ang mukha ng matandang ito, may kaunting pagkakahawig sa catch ko sa laro. Si Leah, siya si General Luis Reyes ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Samantala, ako naman ay nagli-livestream at nagbebenta sa TikTok. Sa kasalukuyang dark na kasikatan ko. Kumita na ako ng ilang milyong piso. Pagkakuha ko ng pera, agad akong umuwi at nag-online. Isang araw na lang ang natitira sa akin. Ang mga level 120 crafted gear. Ang pag-change class. At ang class quest ni Leah ay kailangang matapos lahat. Pagkatapos, hihintayin na lang ang pagdating ng sandaling iyon. Ang 9 na star crafted gear ay mahirap makuha at hindi mo basta-basta mahahanap. Kaya manobilize ko ang 12 ng account ng studio ni Marco para pumunta sa mga malalaking lungsod at walang tigil na magpagawa ng crafted gear. Ako naman, sa lungsod Buwan-Tala, isang bagsakan kong ipinagawa ang 5.000 set ng crafted gear materials bago ako nag-log out. Pagkatapos kong makausap si Leah, nakatanggap ako ng tawag mula kay Bianca. Sa telepono, tinanong niya ako kung nakauwi na ba ako. Sumagot ako ng totoo. Kung gayon, uuwi na rin ako. Sabi ni Bianca, maghintay ka pa ng 2 araw. Sabi ko, alam kong malapit nang mangyari ang malaking pagbabago. Pero hindi ko sinabi ng malinaw kay Bianca. Sinabi ko lang sa kanya na maghintay pa siya ng 2 araw. Kasabay nito, sinabi ko, dati, nangako kang papahiramin mo ako ng pera. Pwede mo na bang i-transfer sa akin ngayon? 6 na milyon lang ang kaya kong ipahiram sa'yo. Sagot ni Bianca. Sapat na yan. Tuwang-tuwa ako. Ang 6 na milyong ito, kasama ang perang kinita ko nitong mga nakaraang araw, ay sapat na para bilhin ko lahat ng ginto sa market. Pagkatapos, mag-iiwan ako ng mga 10 bilyong ginto sa market. Ang matitira, ayon sa plano, ay ipapalit ko lahat sa soulstones. Bukod pa rito, sa pagkakataong ito, ako at ang studio ni Marco ay nakagawa na ng kabuuang 100.000 set ng level 120 crafted gear sa laro. Balak kong gamitin ang dami para makakuha ng 9 na star gear. Halos naubos na nito ang lahat ng naipon naming crafted gear materials. Ang mga order para sa crafted gear sa mga pangunahing lungsod ay nakapila na hanggang bukas ng umaga. Bukas ang huling araw bago mag-merge ang laro, kaya determinado akong makakuha ng 9 na star gear. Ngunit hindi maliit ang gagastusin. Dito, kailangan ko pa ng mga 3 milyon. Pero okay lang. Ang mga 9 na star-crafted gear ay ibebenta ko lahat kay Rika. Sakto lang para mabawi ang gagastusin ko. Noong gabi, na-trade ko na ang lahat ng natitirang puhunan. Ang sa studio naman ay direktang ipinasa kay Marco para siya na ang mamahala. Nagising ako at tiningnan ang oras. 8:30 AM. Ika-27 ng Abril. Medyo pagod din ako nitong mga nakaraang araw kaya mas mahaba ng kalahating oras ang tulog ko kaysa karaniwan. Bukas na ang araw ng malaking pagbabago. Ngunit pagmulat pa lang ng mata ko, may naramdaman akong kakaiba. Ang Maynila ay hindi kailanman nagkakaroon ng snow. Dahil nasa tabing dagat ito at malapit sa Ecuador. Ngunit paggising ko ngayon, nakaramdam ako ng napakalamig na hangin. Pagbukas ko ng bintana, makapal ang snow sa labas. Sa kalangitan, makulimlim ang mga ulap. Dali-dali kong binuksan ang TV at inilipat sa news channel. Tama nga, ibinabalita ang mga kakaibang lagay ng panahon sa iba't ibang lugar. Ang panahon sa ilang lugar ay napaka-ekstremo. Halimbawa, sa kabilang banda ng mundo, sa Indonesia, mayroong napakalaking tsunami. At sa Japan,
Halos buong teritoryo nila ay inuulanan ng yelo na kasing laki ng kamao. Maraming namatay dahil sa yelo. Ang mga katulad na sitwasyon ay nangyayari rin sa maraming iba pang lugar. Ang buong Blue Star Planet, sa loob lang ng isang gabi, ay tila lubusang nagbago. Agad kong inilipat sa military channel. Ibinabalita na lahat ng barkong pandigma sa buong planeta ay nagyelo sa ibabaw ng dagat. May ilang barko pa nga na hindi malaman kung anong nangyari. Direktang lumubog sa ilalim ng dagat. Pagkatapos, binuksan ko ang computer at nag-login sa mga international networks. Nakikita kong may mga matitinding labanan sa ilang lugar. Ang mga balita ay puro tungkol sa mga missile. Sa loob lang ng isang gabi, lahat ng missile ay naging palpak. Walang nakakaalam kung bakit nangyari ito. Ako lang ang nakakaintindi ang pagbabago ng mundo. Ito ang senyales na malapit nang mag-merge ang laro sa mundo. At sa mga sandaling ito, palapit na ng palapit ang oras ng pagsasara ng server. Sa iba't ibang panig ng mundo, nagsisimula ng lumitaw ang mga kakaibang pangyayari. Tumunog ang telepono ni Paulo. Si Marco ang tumatawag. Boss, nag-snow. Ang lamig. Sinipon pa ako. Teka. Bakit hindi ka pa online? Anak nang, anong klaseng panahon to? Mukhang maraming tulad ni Marco na hindi nanonood ng news channel at hindi pa alam na nagsimula ng magbago ng malaki ang mundo. Normal lang naman ito. Sa panahon ngayon, ilan pa ba ang nanonood ng balita sa umaga? Handa na ba ang mga gamit? Tanong ni Paulo. Lahat na appraise na. Pagkatapos, pinadala ko na lahat sa'yo. Bayad na rin. Teka, boss, bilisan mo. Mag-online ka na. Tingnan mo kung gaano karaming siyam na star ang nakuha natin. Grabe, isang bagsak ang 100.000 crafted gear. Tapos puro pinakamataas na uri pa ng appraisal scroll ang ginamit. Kung dati ito, hindi bababa sa 1 bilyon ang halaga nito. Hindi biro, napabuntong hininga si Marco. Tapos nagpatuloy. Nakakolekta ako ng kaunting gems. Pero sapat lang para makabuo ng 20 pirasong siyam na star. Pinadala ko na rin lahat sa'yo. Grabe ang pagod. Sige, log in na ako. Hindi na nagsalita pa si Paulo tungkol sa mga pandaigdigang anomalya. Wala na rin siyang oras para intindihin ang reaksyon ng mga makapangyarihang bansa sa Blue Star Planet. Nag-login siya sa laro at sunod-sunod na mailbox notifications ang natanggap. Kinuha ni Paulo ang lahat ng gamit at itinago sa warehouse ng City Lord. Pagkatapos, isinara niya ito at binuksan ulit, automatikong aayusin ng sistema ang mga gamit ayon sa kalidad at rarity. Pumili si Paulo ng isang set ng crafted gear, base, at nagsimulang gumamit ng banal na kristal para i-extract at ilipat ang mga stats na gusto niya. Sanay na si Paulo sa prosesong ito. Pagkalipas ng 20 minuto, isang set na para kay Paulo at siya ring nag-iisang set sa buong Arcadia ang bagong gawang level 120 crafted gear ay natapos na. Ikinabit ni Paulo ang lahat ng siyam na star gems dito. At nasiyahan siya. Agad na nagpalit si Paulo sa Skywalker class. Tutal, ang attribute growth at stat multipliers ng hidden class na ito ay sobrang kaakit-akit. Pagkatapos makumpleto ang pag-change class, mas lalo pang lumakas si Paulo. Una ang stats, dati. Hindi pa siguro masasabi ni Paulo. Pero ngayon, kumpiyansa na siya ang numero 1 manlalaro sa laro. Ang gear score niya ay mas mataas ng 18.000 kaysa kay Rika na nasa pangalawang pwesto. Sunod ay ang Forbidden Spells, si Paulo na siguro ang nag-iisang manlalaro na may 3 Forbidden Spells. Sa skill points, malayo rin ang lamang niya. Sa mga sandaling iyon, nag-online na rin si Lia. Pagka-online pa lang niya, gumawa na agad siya ng party kasama si Paulo at gulat na nagtanong. Nag-change class ka na rin. Kung hindi ako mag-change ngayon, baka wala nang pagkakataon pa. Bahagyang ngumiti si Paulo. Bukas, magiging totoo na ang laro. Kung hindi ako mag-change ngayon, hihintayin ko pa bang dumating ang mga boss sa pintuan ko at patayin ako bago ako magpalit? Paano kung pagpalit mo ng gamit? Isang tama ka lang ng boss. Patay ka na. Anong wala ng pagkakataon? Magsasara na ang server, di ba? Nakita ko na yung announcement. Sabi 11 PM daw titigil ang server. Hindi na hihintayin ang 12:00. Tapos, ang weird. Nag-snow din dito sa amin ngayon. Sabi ni Lia, napunta sa usapang panahon. Okay lang yang snow. Huwag lang umulan ng yelo. Sabi ni Paulo,
Hindi na pinalawak pa ang usapan tungkol dito. Agad niyang ibinigay ang mga gamit kay Leah. Palitan mo muna tong suot mo. Nailagay ko na rin yung mga gems para sa'yo. Habang may oras pa, bilisan na nating gawin yung quest mo. Ang class quest ni Leah ay kailangang tulungan siya ni Paolo. Ang sandatang iyon ay nag-iisa sa buong server. Siguradong napakalakas. Ngunit huwag kalimutan. Ang pagkumpleto sa quest na ito ay magbibigay rin kay Leah ng katapatan ng isang buong lahi sa laro. Kung tapat sila kay Leah, hindi ba tapat na rin sila kay Paolo? Pinalitan ni Leah ang kanyang gamit, ang dating set ay ibinigay niya kay Paolo. Tutal, hindi rin naman biro ang ginastos doon. Siguradong hindi itatapon. Pagkatapos, gulat na sinabi ni Leah. Kailan pa lumabas tong overall rankings? Kagabi pa, sagot ni Paolo. Matagal na niyang napansin ang overall rankings na ito, hindi ito ang rankings para sa gear o skills. Ang mga puntos sa mga rankang na iyon ay umaabot ng milyon-milyon. Ngunit ang overall rankings, ang unang pwesto ay 100 lang. Palaging 100, ang pangalawa ay 79 na puntos. Alam na alam ni Paolo ang kahalagahan ng rankang na ito. Dahil may kinalaman ito sa kung anong kakayahan mula sa laro ang pwede mong manahin pagkatapos mag-merge. At kung hihina ba ang stats ng iyong gamit. Kaya ang pagpapanatili ni Paolo sa unang pwesto sa mga pangunahing rankings ay para makuha ang unang pwesto sa overall rankings na ito. Sinulyapan ni Paolo ang leaderboard. Napansin niyang karamihan sa mga nasa listahan ay mga patay na mga manlalarong malungkot na umalis sa laro pero hindi sinira ang gamit o dinelete ang account. Tulad ni Diego at Carlo dati, na mga nangunguna sa rankings. Ngayon ay bumagsak na. Nagpadala si Paolo ng message kay Marco. Lumabas na ang overall rankings. Pataasin mo na yung rating mo. Kahit 70 lang. Hindi naman gaanong malaki ang gagastusin. Tapos, join ka na sa party para sa quest. Mabilis na sumali si Marco sa party. Sina Rika at Bianca ay tumanggap din ng imbitasyon at sumali. Pagpasok pa lang ni Rika, sinabi na niya, nakakatakot dito sa amin. Umuulan ng yelo sa labas. Nakakamatay. Sinabi ni Paolo sa lahat. Sa buong mundo ngayon, may mga extreme weather conditions. Pero napansin nyo ba? Sa totoo lang, kahit umulan ng yelo, o mag-snow sa Abril, o magkaroon ng tsunami, ang mga pangyayaring ito ay napakakaraniwan sa laro. Anong ibig mong sabihin? Agad na naging alerto si Bianca at tumingin sa kanya. Hindi ko maintindihan. Boss, laro ay laro, realidad ay realidad. Paanong magiging pareho yan? Sa laro, hindi nakakamatay ang ulan ng yelo. Pero sa totoong buhay, si Marco, hindi pa rin nahahalata ang sinasabi ni Paolo. Si Rika naman ay nanahimik, at may komplikadong tingin na ibinigay kay Paolo. Hindi kaya gusto mong sabihin na yung mga sinabi mo sa programa at sa livestream, yung panaginip mo, malapit nang magkatotoo. Pwede niyong gamitin yung built-in browser sa laro para i-bypass ang firewall at tingnan ang mga balita sa labas. Sabi ni Paolo. Sa tingin ko, pagdating ng oras na magsara ang laro, mawawala na rin ang internet. Pero sa mga oras na iyon, may signal pa rin ang mga cellphone. Basta hindi nasira ang mga cell site. Ngayon, umalis na tayo. Pinangunahan ni Paolo ang grupo papunta sa lokasyon ng quest. Habang naglalakad, tahimik ang lahat, halatang narinig nila ang sinabi ni Paolo tungkol sa pag-bypass sa firewall para tingnan ang mga balita sa labas. Makalipas ang kalahating oras, nakita ni Paolo na ang rating ni Marco ay umabot na sa 70 puntos. At patuloy pa rin itong tumataas. Kahit hindi niya maintindihan, pakiramdam niya, tama lang na sundin ang utos ng kanyang boss. Itong overall rankings, tinitingnan ng kabuoang lakas ng account mo. Kaya kahit pag-upgrade lang ng gamit, cultivation, pati na rin pets at skills, lahat nakakapagpataas ng puntos. Simple at tapat na sabi ni Marco. Marami pang potensyal ang account ni Marco, umabot na siya sa 73 puntos. Pakiramdam ni Paolo, malapit na ito sa limitasyon. Dahil para tumaas pa, kailangan na niyang gumawa ng level 120 crafted gear tulad ng ginawa ni Paolo. Saan naman siya kukuha ng oras para gumawa ng isang 9 na star set para kay Marco ngayon? Unahin muna natin ang quest. Pagkatapos nito, pwede na kayong bumalik para magpataas ng puntos. Sabi ni Paolo sa grupo. Siya mismo, sa ngayon, ay cultivation lang muna ang magagawa. Si Leah na ang pansamantalang team leader ngayon.
Nakarating na sila sa lupain ng pagpapatapon. Isa itong lugar na tiwangwang. Tuyot ang mga halaman, maputik ang tubig, at may mga hubad na burol. Bukod pa rito, patuloy na yumayanig ang lupa. Pagpasok pa lang nilang 5 sa lugar, ang mga halimaw na gumagapang sa ilalim ng lupa ay naging alerto at nagsimulang gumalaw papalapit sa kanila. Sa huli, isang higanteng earthworm ang sumulpot mula sa lupa. Ang nilalang na ito ay puno ng maiikli ngunit matatabang paa. Ang buong harapan nito ay isang malapad na bibig na mahigit 3 metro ang laki. Puno ng dugo, isang mabahong amoy ang lumabas mula sa bibig nito kasama ng likido. 7 Stars Convergence. Inatake ni Paulo ang earthworm mula sa malayo gamit ang kanyang Heavenly Secret Technique. Ilang tama ang tumama dito. Nang mapuno na ang 7 Stars Convergence, tumalon siya ng paalang ng 7 beses. Bawat talon ay lumilipat sa 2 punto sa harap at likod ng earthworm. Nahilo ang earthworm sa ginawa ni Paulo at sa huli ay bumagsak ito. Naging EXP na may mahigit 100,000, 100.000 HP. Ang halimaw na ito ay level 150 pero maituturing lang na ordinaryong halimaw. Mag-ingat kayong lahat, walang magawa si Paulo. Nagsisisi pa nga siya na ginamit niya ang forbidden spell sa isang ordinaryong halimaw. Mabuti na lang at hindi pa niya ginagamit ang Storm Field at Star Energy Burst. Ang 2 forbidden spell na iyon. Pagkatapos, naging maingat na ang lahat. Pinipili nila ang mga daan na mukhang matibay ang ibabaw. Sinusubukang iwasan ang mga earthworm. Nang makarating sila sa ilalim ng isang tuyong puno, bigla silang nakarinig ng isang boses. Mga manlalakbay ba kayo? Isang batang babae ang biglang lumabas mula sa butas ng puno. Mukhang bata pa ito, at ang buhok niya ay kulay gintong kumikinang. Hindi pa man nakaka-react sina Paulo at Leah. Biglang sinabi ng batang babae, "Hindi maganda, bilis. Magtago kayo dito. Hindi kalayuan." Isang earthworm na 10 beses ang laki kaysa sa nauna ang sumulpot mula sa ilalim ng lupa. Tumingala ito sa langit at umungol. Tila may hinahanap. Pagkatapos ng halos 10 minutong pagwawala, muli itong bumaon sa lupa at nawala. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng butas ng puno, napapaligiran sina Paulo at ang iba pa ng mahigit 10 babaeng may gininto ang buhok. Ngunit mabilis, ang pinakamatanda sa kanila ay biglang lumuhad sa harap ni Leah. Nanginginig na nag-alay ng kamay ang babae at sinabing, "Ikaw na pinili ng mga Diyos. Sa wakas, dumating ka na para sagipin kami." "Oo, narito na ako." Lumapit si Leah at tinulungan ang babae na tumayo. Tumayo na rin ang iba pa. Nagtanong si Leah, "Bakit kayo napunta sa ganitong kalagayan?" "Kami ay pinarusahan ng mga Diyos. Kailangan naming pagsilbihan ng Earth Dragon King yung halimaw na nakita nyo kanina. Ngunit ang halimaw na iyon ay itinuturing kaming pagkain. Napilitan kaming magtago sa mga malalaking puno na ito." Kwento ng babae. "Kayo na lang ba ang natitira sa lahi ng mga banal na babae?" tanong ni Leah. Umiling ang babae. "Hindi lang kami. Isa lang itong pamilya. Lahat sila ay mga anak ko. Ang lahi naming mga banal na babae ay may espesyal na pangangatawan. Kaya naming gumamit ng lakas ng banal na prutas para magkaroon ng mga supling. Ngunit ang banal na prutas ay nagbibigay lamang sa amin ng mga babaeng anak. Ngayon, naubos na ang banal na prutas na dala namin. Kung magpapatuloy kaming makulong dito, sa huli ay magiging pagkain lang kami ng Earth Dragon King. Ilan pa kayong natitira?" tanong ulit ni Paulo. Siyempre, umaasa siyang ang lahi na malapit ng mapailalim kay Leah ay mas marami. "Mas maganda," sumagot ang babae. "Mahigit 10,000, 10.000 kami. Lahat ay nakakalat at nagtatago sa mga butas ng malalaking puno. Ganyan karami kayo. Bakit hindi kayo magsanib puwersa para patayin ang halimaw at tumakas?" Hindi napigil ang itanong ni Bianca. "Ang aming banal na lakas ay isinara ng mga Diyos. Tanging sa pag-alis lamang namin sa lupain ng pagpapatapon namin ito mababawi. Ngunit palagi kaming naniniwala na darating ang isang Divine Mind Reader para sagipin kami." Ang paliwanag ng babae ay nagbigay linaw sa lahat kay Paulo. Ngunit ang Earth Dragon King na tinutukoy ng babae ay malinaw na isang level 150 na boss. At isa pa itong wild boss, medyo mahirap itong kalabanin. Bukod pa rito, marami pang maliliit na earthworms. Kahit na ang mga maliliit na earthworms na iyon ay hindi banta sa grupo ni Paulo. Sapat na ang kanilang laway para mandiri ang lahat.
Ngunit may paraan pa rin si Paulo. Sinabi niya kay Marco, bilisan mo. Utusan mo ang studio mo na maghanap ng paraan. Kahit bumili pa kayo sa mall ngayon. Ipadala nyo sa amin ang 5 set ng ninja costume. Tandaan mo, yung may kasamang face mask. Agad na kumilos si Marco. Hindi nagtagal. Nakapagpalit na silang lahat ng costume. Ang ganitong klase ng face mask ay kayang harangan ng anumang masamang amoy, at least. Hindi sila gaanong mandidiri. Pagkatapos magpaliwanag ni Paulo sa lahat, sinabi niya, okay, magtrabaho muna tayong lahat sandali. Pagkatapos, mag-focus tayo sa pagpatay sa boss. Ingatan ang paggalaw. Iwasan ang mga maliliit na mobs. Huwag kayong magpapalamon sa kanila. Pagkasabi nito, lumabas si Paulo mula sa butas ng puno. Pumwesto na silang 5. Hindi nagtagal. Sumugod na ang mga maliliit na earthworms. Sa pagkakataong ito, dahil protektado na ng costume si Paulo, hindi na siya nag-alala. Isang mabilis na pagdaos-dos ang nagpatalsik sa isang maliit na earthworm. Sumunod agad si Bianca, ang war god, na may isang skill na hamati sa halimaw. Mukhang naramdaman ng Earth Dragon King ang pagkamatay ng kanyang mga supling. Kaya mabilis itong lumabas. Nang lumitaw ito, ang taas nito sa ere ay umaabot na sa 100 metro. Ngunit may malaki pang bahagi ng katawan nito ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Isa itong napakalaking nilalang. Inilabas ni Paulo ang 3 niyang pets. At binuksan na rin ang Stormfield. Pagkatapos, isang Crescent Enchantment ang direktang sumugod papunta sa Earthworm. Kasabay nito, inactivate ni Paulo ang speed boost ng kanyang gamit. Pansamantalang lumampas sa 400 ang kanyang bilis. Tumama ito sa Earthworm. At 2 malalaking damage number ang lumipad mula sa ulo nito. Sa sakit, agad na nagbuga ng isang agos ng lason ng earthworm papunta kay Paulo. Ngunit si Paulo ay isang Skywalker, agad siyang nagbago ng direksyon sa napakabilis na kilos at naiwasan ang lason. Kasabay nito, sumigaw siya sa party chat. Mas mataas ang magic defense ng halimaw na to kaysa sa physical defense. Bianca, ikaw ang bahala sa pangalawang damage position. Rika, subukan mong gumamit ng mga negative status effect skills. Pantay lang ang physical at magic attack ni Paulo. Ngunit halos doble ang pagkakaiba ng damage na nagawa niya. Ibig sabihin, napakataas ng magic defense ng earthworm. Ang magic defense nito ay hindi bababa sa 50,000, 50.000. Mahihirapan ang ordinaryong mago o magic pet na makapagdulot ng malaking damage dito. Siyempre, pagkatapos magsuot ng 4 na piraso ng pet equipment, ang magic attack ni Zuke ay umabot na sa 120.000, kaya pa rin itong makapagdulot ng kaunting damage. Ngunit hindi ito pinagamit ni Paulo para hindi masayang. Paminsan-minsan, may sumusulpot na ilang maliliit na mobs mula sa ilalim ng lupa. Ang mga ito ay hinayaan niyang harapin ni Zuke at ng Snow Maiden, isa pang pet. Malamang, si Paulo, kasama sina Bianca at ang lumilipad na daga, kasama pa ang Heavenly Hound ni Bianca, ay direktang nag-all-out attack. Pagkalipas ng 1 minuto, ang mga star stack sa katawan ng Earth Dragon King ay umabot na sa 30 layers. Agad itong pinasabog ni Paulo, at nabawasan ng 1,000,000 ang HP ng boss. Ganoon lang kaina ang physical defense ng halimaw sa harap ni Paulo. Wala pang 2 minuto. Halos 40% na lang ang natitirang HP ng boss. Sa mga sandaling iyon, ibinuka ng earthworm ang malaki nitong bibig. At mula sa loob ay gumapang palabas ang napakaraming maliliit na earthworms. Walang pag-aalinlangan si Paulo. Ginamit niya ang forbidden spell sa kanyang sinturon. Lahat ng kanyang skills ay agad na nag-reset ang cooldown. Kasama na ang Star Energy Burst. 1 minuto at kalahati pa. Namatay na ang Earth Dragon King boss. Nagbagsak ito ng napakaraming gamit, kasama na ang maraming equipment, at napakaraming materyales tulad ng mga balat at iba pa. Ang mga ito, kapag naproseso, ay magiging crafting materials na. Pinulot lahat ni Paulo, walang pinalampas, kasama sa mga nahulog na gamit ang staff ng banal na babae ng liwanag. Nang lumitaw ang gamit na ito sa liwanag, malinaw na naramdaman ang isang malakas na pagyanig sa lupain ng pagpapatapon. Maraming banal na babae ng liwanag ang sunod-sunod na lumabas mula sa mga butas ng puno. Lahat sila ay may liwanag na bumabalot sa kanilang katawan. Ito ang senyales na nanambalik na ang kanilang lakas.
Nakita pa mismo ni Paulo ang isang matandang banal na babae ng liwanag na biglang tumaas ang level sa 180 sa harap niya. At patuloy pa itong tumataas. Sa huli, huminto ito sa Third Rebirth Realm. Agad na tinanong ni Paulo sa kanya, ano ang ibig sabihin ng Third Rebirth Realm? Sa laro, hanggang level 120 pa lang ang binuksan. At 20 taon na iyon. Kahit nahula ni Paulo na pwedeng tumaas pa sa level 120, hindi niya maintindihan ang tungkol sa Rebirth Realm na ito. Ako ang mataas na saserdote ng lahi ng mga banal na babae ng liwanag. Nagpupugay sa inyong kamahalan, Divine Mind Reader. Pagkatapos ng level 180, hindi na maaaring tumaas pa. Ngunit maaaring mag-rebirth, mapapanatili ang mga stats at level. Ngunit magsisimula ulit sa pag-eensayo mula level 1. Ang aming lahi, mga banal na babae ng liwanag, ay may dugo ng Peacock God King. Ang pangalan ko ay Kung Yan. Siya naman si Kung Lin. Lahat kami ay may apelyidong Kung. Sa mga sandaling iyon, lumapit din si Kung Lin at nagpakilala. Ako ang pinuno ng lahi ng mga banal na babae ng liwanag. Si Kung Lin, nagpupugay sa Divine Mind Reader at sa inyong mga kagalang-galang na kaibigan. Tungkol sa rebirth, sa totoo lang, ang realm o antas ay hindi na gaanong mahalaga. Ang pinakamahalaga pa rin ay ang soul cultivation. Ang rebirth realm ay paraan lamang para sa soul cultivation. Ito ang magdedetermina kung hanggang saang antas mo kayang i-cultivate ang iyong kaluluwa. Patuloy na paliwanag ni Kung Yan sa lahat. Ang antas ng kaluluwa ay nahahati sa 1 hanggang 9 na yugto. Ngunit sa itaas ng 9 na yugto, mayroon pang God Disciple, God Emissary, Lesser God, Greater God, at Heavenly God, 5 malalaking realms. Kung ang iyong level at bilang ng rebirths ay hindi sapat, hihinto rin ang iyong soul cultivation. Sa kasalukuyan, ang mataas na saserdote ay nasa third rebirth, at ang soul cultivation niya ay umabot na sa God Emissary Realm. Ngunit mas mahirap nang umangat pa. Kung gusto niyang maabot ang Lesser God Realm, malamang kailangan pa niya ng 5th rebirth. Siyempre, sa 5th rebirth, may pagkakataon din, sabi ni Kung Lin kay Paulo. At sa lahat ng naruroon, ang 4 hanggang 5 beses na rebirth ay maaaring makapag-cultivate hanggang sa Lesser God level. Ang limitasyon ng soul cultivation ay hanggang Lesser God level lang. Ang 6 hanggang 7 beses na rebirth ay maaaring makapag-cultivate hanggang sa Greater God. Kung makukumpleto ang 9 na beses na rebirth, may posibilidad na maabot ang Heavenly God Realm. Medyo naintindihan na ni Paulo. Mukhang ang level ng lahat ay paraan lang para sa soul cultivation. Maihahalin tulad ito sa pag-eensayo ng katawan, para kayanin nitong maglaman ng mas malakas na kaluluwa. At ang soul cultivation ang tunay na pundasyon ng larong ito. Katulad ng mga cultivation realms sa mga nobela. Habang tumataas ang antas ng kaluluwa, mas lumalakas din ang iyong lakas sa labanan. Nang maintindihan ito, agad na nag-private message si Paulo kay Leah. Pwede mo silang imbitahan na pansamantalang manirahan sa lungsod Buwan Tala. Pagkatapos, tutulungan natin silang humanap ng bagong teritoryo. Sige, agad na nakipag-usap si Leah kay Kung Yan. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtungo sa lungsod Buwan Tala. 3:00 na ng hapon. Wala nang masyadong oras. Kailangan pang tanungin ni Paulo si Kung Yan kung paano mapapabilis ang soul cultivation. Kaya binuwag na niya ang grupo. Total, lahat sila ay may kanya-kanyang gagawin. Si Leah ay tutulong sa pag-aayos ng mga banal na babae ng liwanag. At tatapusin na rin ang kanyang quest. Si Marco ay patuloy na aakyat sa leaderboard, balak niyang magbukas pa ng pet eggs. Ganoon din sina Bianca at Rika. Naiwan si Paulo kasama si Kung Yan. Soul cultivation. Bukod sa pag-absorb ng soul stones araw-araw, may iba pa bang paraan para mapabilis ito? May ilang mga natural na spirit fruits na kapag kinain ay nakakapagpabilis ng cultivation. Bukod pa rito, may alchemy din, may ilang spirit pills na may ganitong epekto. Ano pa? Nag-atubili sandali si Kung Yan. Pagkatapos ng halos 3 segundo ay tumingin kay Paulo at sinabing, Soul Devouring. Ito ang pinakamabilis na paraan ng cultivation. Ngunit kung lalamunin mo ang kaluluwa ng kapwa mo lahi, madali kang magkakaroon ng demonic obstruction. Ang demonic obstruction ba ay katulad ng inner demon? Tanong ni Paulo. Umiling si Kung Yan. Ang demonic obstruction ay demonic obstruction.
Ang inner demon ay sarili mo lang ang sinasaktan. Hindi ang iba. Ngunit iba ang demonic obstruction. Dahil maaaring sila mismo ang ibang bersyon mo, isang masamang bersyon. Isang madilim na bersyon mo. Kapag lumakas na ang obstruction, maaari itong maglasik ng lagim kung saan-saan. Kung gayon, kung kaluluwa ng halimaw ang lalamunin ko, okay lang ba? Maingat si Paulo, kailangan niyang linawin ang lahat. Madali kang magkakaroon ng inner demon niyan. Sagot ni Kung Yan. Sa ekspresyon niya, mukhang tutol din siya sa ideya ng paglamon ng kaluluwa ng halimaw. Ngunit walang pakialam si Paulo. Isa pa, nasaksihan na niya mismo sa dungeon ang ginawa ng Gorilla King na paglamon sa kaluluwa ng mga demonyo. Sa kasalukuyan, nasa laro pa rin siya. Inanunsyo na ang pagsasara ng laro. Pero nag-invest pa rin si Paulo ng 10 milyon. Pinaghirapan niyang iangat ang kanyang karakter sa numero 1 pwesto sa laro. Ngayon lang niya nalaman na napakalawak pala ng mundo ng larong ito. Akala niya, sa level 120 niya na may full mythical crafted gear at 3 top-tier pets, invincible na siya. Ngayon lang niya nalaman na ang level 120 soul cultivation ay simula pa lang. Pasok pa lang sa pintuan. Siyempre, hindi masaya si Paulo. Isa pa, bakit naman siya, bilang tao, ay dapat makonsensya sa paglamon ng kaluluwa ng halimaw? Ang mga halimaw na iyon, kapag kumakain ng tao, wala naman silang konsensya. Walang pakialam si Paulo. Kailangan niyang subukan ito kahit isang beses. Kaya nang makita niyang masayang magkakasama sina Lia at ang mga banal na babae ng liwanag, mag-isa siyang gumamit ng natitirang oras para pumunta sa dungeon ng kaguluhan sa Sky Palace. Nag-solo run. Tutal, sa lakas niya ngayon, wala na siyang kinatatakutan. At sa pagkakataong ito, hindi na nagpakipot pa si Paulo. Hindi na rin siya sumunod sa normal na paraan ng pagtatapos ng dungeon. Nang matalo ang unang boss at naging anyong kaluluwa, agad na lumapit si Paulo. Kinuha ito, at nilamon. System notification, matagumpay mong nalamon ang kaluluwa ng dungeon incarnation ng two-headed monster. Ang iyong soul cultivation ay tumaas ng 5.000 EXP. Grabe! Ang isang two-headed monster ay may katumbas na cultivation value ng 5 rainbow soul stones. Bakit kaya noong sinabi ni Kung Yan ang tungkol sa paglamon ng kaluluwa para mag-cultivate? Parang may kakaiba sa ekspresyon niya. Walang pakialam si Paulo. Ngunit dito, natuklasan niya ang 2 bagay na hindi niya alam. Una, ang mga halimaw sa dungeon pala ay mga dungeon incarnation lang. Ibig sabihin, sa laro, maaaring mayroon pa silang mga totoong katawan. Pangalawa, kung ang kaluluwa ng dungeon incarnation ay ganito nakasustansya, paano pa kaya kung totoong katawan? Nagliwanag ang mga mata ni Paulo. 2 oras ang lumipas. Alas 6 na ng gabi nang lumabas si Paulo mula sa dungeon ng kaguluhan sa Sky Palace. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang soul cultivation ay umabot na sa ika-4 na yugto. Muli siyang pumasok sa dungeon at sinubukang lamunin ulit ang kaluluwa ng two-headed monster. Ikaw ay isang demonyo. Hindi ka patatawarin ng aking totoong katawan. Ito ang huling sinabi ng kaluluwa ng two-headed monster bago ito tuluyang malamon. Ito ay lalong nagpatibay sa hinala ni Paulo. Tuwang-tuwa si Paulo. Ibig sabihin, hanggang bago magsara ang server, pwede niyang gamitin ang kaguluhan sa Sky Palace para walang tigil na pataasin ang kanyang soul cultivation. Kung gayon, hindi na siya magpapakipot pa. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, ang soul cultivation ni Paulo ay umabot na sa ika-5 yugto. Sa mga sandaling iyon, sa wakas ay napansin na niya ang pagbabago. Nagsimulang tumaas ang mga stats ni Paulo. At tumaas din ang level ng kanyang mga skill. Nakakuha pa siya ng karagdagang 10 skill points. Ibig sabihin, pwede na naman siyang matuto ng isa pang forbidden spell. Ang prerequisite para makapag-aral ng forbidden spell ang Skywalker class ay, una, lahat ng basic skills ay dapat level 10 na. Pangalawa, kailangan ng 10 skill points. Kaya basta may skill points si Paulo, pwede siyang walang tigil na matuto ng forbidden spells. Isa na naman itong malaking pagpapalakas para kay Paulo. Ngayon, sobrang saya ni Paulo na nag-change class siya. Ngunit kulang na ang oras. Muli siyang pumasok sa dungeon ng kaguluhan sa Sky Palace. Sa pagkakataong ito, ang kanyang soul cultivation ay kulang na lang ng 20.000 EXP para umabot sa ika-5 yugto.
Ngunit 10:50 PM na. 10 minuto na lang bago magsara ang laro. Nang makita ang announcement tungkol sa nalalapit na pagsasara, nag-message din si Leah na magla-log out na siya. Pagka-log out mo, kung may mangyari, tawagan mo ako agad, bilin ni Paulo. Pagkatapos, bumalik siya sa lungsod buwan tala. Naghintay hanggang sa automatikong mag-log out ang laro. Sa realidad, tinanggal ni Paulo ang gaming helmet. Pagkatapos, lumapit siya sa bintana. Ang kalangitan ay pasaykit na madilim. Walang makita. Nang tumunog ang orasan, biglang napapikit si Paulo. Isang matinis na tunog ang narinig niya sa kanyang tainga. Parang tunog ng nababasag na jade mula sa bundok Kunlun. Pagkaraan ng isang saglit, idinilat ni Paulo ang kanyang mga mata. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ay kumikidlat at dumadagundong. Mga halimaw ang nagsidatingan. Sa labas ng residential area. Sigawan at takot ang maririnig kung saan-saan. At sa loob ng kwarto ni Paulo, ang Zuki ay nakahandusay sa kanyang kama. Ang lumilipad na daga ay mapagmahal na kumakaskes sa kanyang braso. At ang Snow Maiden ay nakatayong parang isang manika sa gilid. Ang buong set ng gamit ni Paulo ay maayos na nakasuot sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Paulo na ang buong katawan niya ay puno ng walang katapusang lakas. Sa wakas, dumating na ang sandaling ito. Ang mga mata ni Paulo ay nakatutok sa kalangitan sa itaas ng residential area. Isang demon beast ang nagwawala roon. Sa laro, ito ay isang level 65 na halimaw lang. Ngunit sa realidad, ang halimaw na ito ay kayang-kayang wasakin ng isang buong gusali. Ang mga bahay sa residential area ay pinapatag nito. Tumunog ang telepono ni Paulo. Sa totoo lang, handa na siya. Kapag nag-merge na ang laro sa realidad, siguradong may kukontak sa kanya. Akala ni Paulo, ang unang tatawag ay si Leah. Hindi niya inaasahang si Marco pala. Boss, bilisin mo. Punta ka dito sa school. Ang daming halimaw. Hindi ko mahanap si Huhuho. Tulong. Boss, hindi ka ba natutulog? Narinig ang nagmamadaling boses ni Marco. Napailing na lang si Paulo. Huminto sandali si Paulo at nagtanong. Sinagot ka na ba ni Angelica? Hindi pa, boss. Nandito sina sir at lahat ng classmates. Delikado ang sitwasyon dito sa school. May lumabas na level 100 na halimaw. Night lang ako. Baka hindi ko kayanin. Nag-aalalang sabi ni Marco. Nang mabanggit ang mga guro, hindi maiwasang maalala ni Paulo ang sarili niyang mga propesor. Sige na nga, napabuntong hininga siya. Kahit hindi mo kayanin, kailangang kayanin. Ang level 100 na halimaw. Basta hindi boss. Siguradong kaya mo yan. Pupunta na ako dyan. Pagkababa ng tawag ni Marco, si Leah naman ang tumawag. Paulo, nakita mo na lahat, di ba? Yung panaginip mo, nagkatotoo na. Kamusta ang sitwasyon dyan sa inyo? Okay lang. Pero wala si Lolo sa bahay. Nasaan siya? Sa military base sa kabilang bayan. Ligtas naman siguro siya doon. No. Ipadala mo sa akin ang lokasyon ng bahay mo. Wala nang silbi kahit ipadala ko pa ang lokasyon ngayon. Nagbago na ang mundo. Lumaki ng husto ang buong Blue Star Planet. Mas lumayo na rin ang distansya sa pagitan ng mga lungsod. Ang mga dating mapa ay wala nang silbi. Sa mga oras na ito, huwag na huwag kang gagalaw-galaw kung saan-saan. At lalong huwag kang magtitiwala sa GPS dahil matagal nang nasira lahat ng satellite sa kalangitan. Ang tanging may bibili ni Paulo kay Leah ay huwag siyang aalis. Hintayin siyang dumating. Paulo, parang nararamdaman ko na papalapit na sinakong yan sa akin. Isang balita ang ibinigay ni Leah kay Paulo. Sa mga sandaling iyon, may kakaiba ring naramdaman si Paulo. Ngunit hindi si kung yan ang naramdaman niya, kundi ang lungsod buwan tala. Naisip niyang malamang ay bumagsak ito malapit sa kanya. Mukhang sulit talaga ang pagbili ko sa lungsod na to. Pag-aari ko pa rin ito ngayon. Kung gayon, mukhang ang lahi ng mga banal na babae ng liwanag ay dapat manatiling tapat sa'yo. Kapag nahanap ko ang lungsod buwan tala, makukumpirma ko kung tama nga ba. Sige, hihintayin ko ang balita mo. Ibinaba ni Leah ang telepono. Sa panig ni Paulo, may tumawag na naman. Paulo, ako to, si Bianca. Totoo nga yung panaginip mo. Okay, kamusta ang sitwasyon dyan sa inyo? Magulo, lumabas na ang militar, pero parang wala ring epekto. Sa halip, grabe ang casualties, pero mukhang may isang batalyon na puro mga nagmana ng lakas mula sa laro.
Sila ang lumalaban ngayon. Balak kong dalhin sina mama at papa sa shelter. Tapos lalaban na rin ako. Sige, galingan mo. Ang lungsod nyo ang frontline sa dagat. Malamang dyan pinakamakapal ang mga halimaw. Pupunta ako dyan pagkatapos kong ayusin ang dito sa amin. Mag-ingat ka. Ibinaba na rin ni Bianca ang tawag. Sa mga sandaling iyon, sinira na ni Paulo ang bintana at lumabas. Doon niya natuklasan na hindi lang isang halimaw ang nasa residential area, kundi daan-daang level 65 na halimaw. May kasama pang mga elite monsters. Naging pugad ng mga level 65 na kirin ang residential area nila Paulo. Sa buong residential area, puro sigawan ng takot ang maririnig mula sa mga residente. Ngunit ang mga sigaw na ito, sa kasamaang palad, ay lalo pang nagudyok sa mga halimaw. Dahilan para makahanap sila ng mga target na aatakehin. Marami na agad ang naging pagkain ng mga halimaw. Hindi ito masisisi kay Paulo. Kahit puno siya ng god-tier equipment, hindi siya pwedeng basta nalang sumugod para magligtas. Isa pa, itong mga taong ito, imbes na magtago sa bahay, nagtatakbuhan pa kung saan-saan parang iniaalay lang nila ang sarili sa mga halimaw. Sa mga sandaling iyon, sa basketball court ng residential area, maraming residente ang nagtatago. Akala nila, ang mga bakal na net na ito ay kayang harangan ang mga halimaw. Ang katotohanan, nagkamali sila. Ang bakal na net, sa harap ng mga halimaw, ay nasira lang sa isang tama. Madaling napunit at nagkaroon ng 6 na butas. Sa mga sandaling iyon, nawalan na ng pag-asa ang lahat. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang huni ng ibon ang narinig, na kumuha ng atensyon ng lahat. Nakita nilang sa kalangitan ay may isang taong nakatayo. Sa tabi niya ay may kasamang isang babae na napakalamig ng itsura, na parang mahuhulog ka sa nagyayelong hukay. At sa likod ng lalaki, biglang tumubo ang isang pares ng pakpak. Siya si Paulo. Ang mga pakpak na iyon ay mula sa lumilipad na daga. Tama, pagkatapos mag-merge ng laro sa realidad. Hindi lang 100% na namana ni Paulo ang lahat ng nasa laro. Pati na rin ang mekanismo ng pet fusion na ito ay hindi nagbago. Sa mga sandaling iyon, naka-fuse ang lumilipad na daga kay Paulo. Sa panlabas na anyo ni Paulo, nabuo ang isang layer ng protection na kalasag. Nakatayo siya sa gitna ng ere. Ang Heavenly Secret Technique sa kanyang kamay ay nagliliwanag. Pagkatapos, sa isang espada lang, para siyang naghihiwa ng pakwan, pinatay niya lahat ng mga kirin. Ang Zuki naman ay sinunog ang isang buong lugar. Mas malupit pa ang Snow Maiden. Sumunod ito sa utos ni Paulo. Bumaba mula sa itaas papunta sa basketball court. At direktang ginamit ang skill na Snowy Human World, na nag-freeze sa lahat ng kirin na nakapasok na sa basketball court. Naging mga estatwa ng yelo ang mga kirin. Hindi na makalapit sa mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, binalutan ng yelo ng Snow Maiden ang buong bakod sa paligid ng basketball court. Ang mga kirin na may pakpak ng agila ay naharangan sa labas. Wow! Ang ganda ni ate. Mas gwapo pa yung kuya sa langit. Ate, ang ganda mo. Pwede makipag-usap. Kayo po ba ang magliligtas sa amin? May mga batang lumapit pa para makipagkilala sa Snow Maiden. Ngunit sa mga sandaling iyon, natapos na nina Paulo at Zuki ang mga kirin. Sa labas ng residential area, may ilang mga taong nakasuot ng gamit mula sa laro ang papalapit na. Nang makitang ligtas na ang lugar, hindi na nag-atubili si Paulo. Tinawag niya pabalik ang Snow Maiden. At kasama ito at si Zuki. Dumiretso na sila sa paaralan. Sa kabilang dako, sa Maynila University of Technology. Sa mga sandaling iyon, puno na ng tao ang gymnasium. Sa labas ng gymnasium, kung saan-saan maririnig ang mga pagyanig at sigaw ng mga halimaw. Kasama pa ang mga tunog ng matitinding labanan. Ang unang batalyon ng lungsod ng Maynila, na siya ring nag-iisang local garrison force, ay nakatanggap na ng utos bago pa mag-merge ang laro na pumasok sa Arcadia. At sinamantala nila ang bagsak presyong mga gamit. Gamit ang pondo mula sa militar. Para magpalakas. Ngunit napakaikli ng oras, marami sa kanila ang nakamana lang ng gamit at stats na nasa level 70 lang. Kaya lumalaban sila hanggang kamatayan. Mga kapatid, kahit level 100 na ang mga halimaw na to, kung gusto nilang makapasok sa gymnasium, kailangan muna nilang daanan ang ating mga bangkay. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mga sundalo ng Pilipinas.
Sa mga sandaling iyon, isang kabayong pandigma na nagniningning sa gintong liwanag ang hamalingging at direktang sumugod sa grupo ng mga halimaw na pumapalibot sa mga sundalo. At doon pa mismo sa pinakamakapal ang mga halimaw. Isang taunt. Ang mga halimaw na kanina lang ay lumalaban sa mga sundalo. Nang marinig ang tunog na iyon, ay agad na lumingon at sumugod papunta roon. Para silang nataunt ng isang knight. Teka, kasama rin natin yan. Nagniningning sa ginto ang kabayo niya. Pati yung suot niya. Kumikinang. Ang galing. Kapitan. Mukhang may pag-asa tayo. Sa loob ng gymnasium, ilang mga estudyanteng malalakas ang loob ang sumisilip sa sitwasyon sa labas. Sa mga sandaling iyon, biglang narinig ang boses ni Marco. Angelica, huwag kang matakot. Nandito na ako para iligtas ka. Si Marco. Marco, nandito ako. Hawak ni Angelica ang kamay ng ate niyang si Diana. Sumisigaw para sagutin si Marco. Ngunit malinaw na hindi maririnig ang boses niya sa gitna ng labanan sa labas. Sa mga sandaling iyon, makikita ang gusali ng paaralan na biglang gumuho. Pagkatapos, isang higanteng Shadow Dragon ang lumitaw sa paningin ng lahat. Shadow Dragon, isang level 80 na boss. Hindi ito ordinaryong mob. Boss to, ang mga estudyante sa gymnasium. Kahit hindi nagmana ng lakas mula sa laro, marami sa kanila ang dating naglalaro nito kaya agad nilang nakilala kung anong halimaw ito. Maraming napatingin sa Shadow Dragon na halos 100 metro ang taas. Hindi sila makapagsalita, biglang may nagsalita. Totoo nga ang mga halimaw sa laro. Hindi. Imposible. Totoo yung panaginip ni Paulo. Ah, oo nga pala. Si Paulo. May utang pa siya sa kapatid ko ng 3 milyon. Napakaraming pera ang ipinasok niya sa laro. Siguradong napakalakas na niya ngayon. Pero bakit hindi siya pumupunta para iligtas tayo? Si Diego, sa mga sandaling iyon, ay takot na takot. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya nakalimutang hanapin ang tulong ni Paulo. Katatapos lang magsalita ni Diego, sa labas ay lumitaw na ang anino ng isang ibong pula na nagliliyab sa liwanag. Sa kalangitan, isang taong may pakpak ang lumitaw. Sa isang iglap lang, halos napatay na agad niya ang mga level 100 na halimaw. Pagkatapos, nakita ng lahat, sa gitna ng maningning na liwanag, si Paulo, na may mga pakpak, ay nakatayo sa harap ng Shadow Dragon. Boss, tuwang-tuwa si Marco nang makita si Paulo. Paano ka nakakalipad? Dahil sa pet fusion, pwede mo ring subukan. Lumingon si Paulo para sagutin si Marco. Ang Shadow Dragon sa harap ay tila nakaramdam ng pagsisisi. Umungol ang dragon. Humarap ulit si Paulo sa dragon. Ang eksenang ito ay parang umuulit sa nakaraang buhay. Ito mismo ang pumatay kay Paulo. Ngayon, si Paulo naman ang nakatayo sa harap nito. Ngunit sa mata ni Paulo ngayon, wala nang halaga ang Shadow Dragon. Itinaas ni Paulo ang kamay. Kumislap ang Heavenly Secret Technique. At agad na pinakawalan ng skill, Enhanced Pierce. Direktang tumagos ang Heavenly Secret Technique sa mata ng dragon. Sa sakit, umungol ang dragon at itinaas ang mga kuko, na parang isang kumpas lang ay dudurugin si Paulo. Ngunit mabilis na umiwas si Paulo. Umikot sa likuran nito. Napakakinis ng kilos. Ang pinakamahalaga, napakabilis ni Paulo. Ang isang pag-ikot sa likod. Sa bilis ni Paulo, ay parang instant teleportation. Sunod-sunod na enhanced backstab at enhanced assault. Nang lumingon ang dragon, halos ubos na ang HP nito. Ngunit hindi man lang nito nahawakan si Paulo. Kahit ang apoy na ibinubuga nito mula sa bibig ay hindi makahabol sa bilis ng pag-atras ni Paulo. Nang tumigil ang pagbuga ng apoy, agad na nagsagawa ng isang super fast slide si Paulo. Ang bilis niya kada segundo ay lumampas na sa 400. Kahit na ang Dragon Boss ay may invulnerability at hindi pwedeng mapatalsik. Sapat pa rin ang pinagsamang physical at magic damage ni Paulo para patayin ito. Sa mga sandaling iyon, sa paligid ay napakarami pang halimaw mga nilalang na tinatawag ng ordinaryong tao na halimaw. Para kay Paulo, para lang silang isang kumpol ng mga langgam. Walang emosyon si Paulo. Habang kinukuha ang mga loots mula sa Shadow Dragon, isang kumikinang nahiyas ang hinigop ng Zuke mula sa ulo ng dragon. Pinutol pa ni Paulo ang mga mata, paa, at pakpak ng dragon, at itinago lahat sa kanyang storage ring. Hindi nakakita si Paulo ng anyong kaluluwa, total. Level 80 lang naman ang Shadow Dragon.
Mukhang kailangan niyang pumatay ng ilang level 120 na halimaw para makakuha ng kaluluwa. Naisip ito ni Paulo. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi kay Marco at sa mga sundalo. Kayong mga nagmana ng lakas mula sa laro. Protektahan niyo ang mga estudyante. Ako ang maglilinis ng daan sa unahan. Sundan niyo ako. Agad na sumugod palabas si Paulo. Ang direksyon niya ay papunta sa labas ng lungsod. Dahil sa mga sandaling iyon, naramdaman na ni Paulo ang presensya ng lungsod buwan tala. Sa totoo lang, hindi lang ang lungsod buwan tala. Kung may makakatingin ngayon mula sa kalawakan sa Blue Star Planet, makikita nilang ang buong planeta ay walang tigil na lumalaki ng husto. Mas malaki pa sa 100 beses kaysa dati. Marami ring bagong kontinente at lungsod ang lumitaw sa Blue Star Planet. Isa na rito ang pinakamalaking karagatan ng Blue Star Planet, ang silangang karagatang Pasipiko. Ang lawak nito ay lumaki rin ng 100 beses. Ngunit sa gitna ng silangang karagatang Pasipiko, biglang lumitaw ang isang malawak na kalupaan, na ang lawak ay mas malaki pa kaysa sa lahat ng pinagsama-samang kalupaan sa Blue Star Planet. Napakaraming lungsod ang bumagsak mula sa langit. Pagbagsak sa lupa, biglang nagsitubo ang mga halaman. Ngunit sa prosesong ito, may ilang mga lungsod na lumipad papunta sa iba't ibang lupain. Isa na rito ang lungsod buwan tala, na direktang lumipad papunta sa lokasyon ni Paulo. Bumagsak ito mga 200 milya sa hilaga ng labas ng Maynila. Mag-isang pinatay ni Paulo ang mga maliliit na halimaw. Sina Marco at ang mga sundalo naman ay in-escort ang mga guro, estudyante, at ilang sibilyan palabas. At dahil medyo mabilis ang pagdalaw ni Paulo, halos lahat sila ay nakasakay sa mga sasakyan. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng school bus, mayabang na sinabi ni Diego, "Haha, hindi rin pala masama si Paulo. At least, alam niyang may utang siya sa akin kaya dumating siya para magligtas. Sinasabi ko sa inyo, lahat kayo ngayon, dahil sa akin kaya kayo naligtas. Sa susunod, dapat marunong kayong tumano ng utang na loob." Nang marinig ang sinabi ni Diego, walang pag-aalinlangang sinampal siya ni Marco. "Diego, pumunta dito ang boss ko para iligtas ang lahat dahil sa kabutihan ng loob niya. Walang kinalaman sa'yo. Kapag nagsalita ka pa ng kalokohan, ihahagis kita pababa ngayon din. Maniwala ka." "Ano? Sasaktan mo ako? Maniwala ka. Sasabihin ko kay Paulo na patayin ka. May utang pa siya sa kapatid ko ng 3 milyon. Tiningnan ni Diego ang suot na gaming gear ni Marco. Siguradong hindi siya mangangahas na gumalaw. Kaya pagbukas ng bibig, yung 3 milyon na naman ang sinabi. Tanga talaga. Natawa si Marco sa sobrang inis. Kinuha niya ang phone niya at malamig na sinabi, 3 milyon. 3 milyon. Ano pang silbi ng pera ngayon? Makakapagligtas ba yan ng buhay? Makakapatay ba yan ng halimaw? Ita-transfer ko sa'yo ngayon din ang 3 milyon. Tapos bumaba ka na ng sasakyan." Kinuha ni Marco ang phone ni Diego at kinonekta sa phone niya. 3 milyon transferred. HMPH. Dalhin mo yung 3 milyon mo at harapin mo ang mga halimaw. Binuksan ni Marco ang pinto ng sasakyan. Natakot si Diego at nagmamakaawa. Ayokong bumaba, ngunit hinawakan siya ni Marco sa kwelyo. Parang sisiw lang. At ihinigis palabas ng sasakyan. Desperadong sumisigaw si Diego. Sa bintana, nakikita niya sa malayo ang mga halimaw. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa berdeng ilaw. Malinaw na mahihirapan ng makatakas sa kamatayan si Diego. Sa mga sandaling iyon, malamig na sinabi ni Marco sa lahat. "Ngayon, naiintindihan niyo na ba? Nagbago na ang mundong ito. Ngayon, ang malalakas ang nirerespeto, kahit hindi pa sinasabi ng boss ko. Hindi niyo maitatanggi na si Boss Paulo ang nagligtas sa inyo. Nagligtas sa lahat. Kung mayroon man sa inyo na may masamang balak pa sa kanya. Tumayo kayo ngayon. Ito na ang malupit na realidad." Kasabay nito, ang mga dating patakaran ng mundo ay tuluyan ng nagbago. Ngunit para kay Marco, ang sasakyang ito ay simula pa lang ng pagbabago. Ang pag-merge ng laro sa buong mundo. Sa halos 200 bansa at teritoryo, maaaring ito ay isang mahabang proseso. Sa ngayon, walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa kanila sa hinaharap.
Salungguhit 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 salungguhit. Lumipat ang eksena sa lungsod Buwan Tala. Nakarating na si Paulo sa tarangkahan ng lungsod. Sa mga sandaling iyon, sa ibabaw ng tarangkahan, nakatayo si May, ang babaeng pusa, nagpupugay sa City Lord. Nang lumitaw ang anino ni Paulo, agad na pinangunahan ni May ang grupo ng mga kabalyero na naka-duty para magbigay pugay. May, bahagyang napangiti si Paulo. Ang babaeng pasang NPC na nirentahan niya dati gamit ang pera ay nandito pa rin. Ibig sabihin, siguradong nandito rin ang lahat. At base sa reaksyon ni May at ng mga kabalyero, tapat pa rin sila sa kanya. Ibig sabihin, naging matagumpay ang investment ni Paulo. Ipaalam mo sa lahat, kasama na si mataas na saserdoteng Kung Yan at ang pinunong si Kung Lin. Na nakabalik na ang City Lord, utos ni Paulo. Nang dumating sina Marco kasama ang mga sundalo at ang convoy ng mga sasakyan. Lahat sila ay bumaba at namangha sa kanilang nakita. Sa harap nila ay isang lungsod na may pader na 100 metro ang taas. Isang grupo ng mga kabalyero. Isang grupo ng mga mago. At maraming mersenaryo na nakasuot ng gamit mula sa laro. Lahat sila ay may hawak na sandata at sabay-sabay na lumuhad kay Paulo. Sina Kung Yan at Kung Lin, mula sa gitna ng karamihan, ay lumapit para magbigay galang kay Paulo. Sinabi ni Paulo sa kanila, ang tagapagligtas ninyo, ang Divine Mind Reader, kasama ang kanyang pamilya, ay kasalukuyan ding inaatake ng mga halimaw. Umaasa akong matutulungan ninyo siyang mailigtas sila. Ano? Naramdaman ko na ang lokasyon ng Divine Mind Reader. Sandali lang. City Lord. Halos agad na naglaho sa pwesto si Kung Yan. Wala pang 1 minuto. Muli siyang lumitaw. Pagkatapos, narinig ni Paulo ang isang pamilyar na boses. Paulo. Napangiti si Paulo nang makita ang babaeng nakatayo sa harap niya, si Lia. Banal at dalisay ang kanyang kagandahan. Walang salitang makakapaglarawan dito. Malapad ang ngiti ni Lia. Niyakap niya si Paulo. Nakalimutan ng ipakilala ang kanyang pamilya. Hindi maintindihan kung bakit, pero lahat ng tao ay nagsigawan at nagpalakpakan. Sa gitna ng karamihan, si Marco, habang pinapanood ang eksena, ay hindi napigil ang mapatingin kay Angelica. Bahagyang namula ang huli. At ang dating campus beauty na inaasahang magiging sikat na TV host. Si Diana, ay hindi maalis ang tingin kay Paulo. Sa labas ng lungsod Buwan Tala, walang makulimlim na ulap, ang liwanag ng buwan ay payapa at maganda. Medyo marami lang tao, at may mga sasakyang walang tigil sa pagdating. Ginagabayan ng mga sundalo. Bukod pa rito, may dala rin silang ilang mga nagmana ng lakas mula sa laro. Ang kabuuang bilang ng mga tao ay nasa 100,000 at karamihan ay mga kabataan at bata. Report, City Lord, si Kapitan Ronnie ng Maynila Garrison. Nagre-report, ginawa po namin ang lahat para iligtas ang mga sibilyan. Sa kasalukuyan, bumagsak na po ang buong lungsod ng Maynila. Hinihintay po namin ang inyong utos para sa susunod na hakbang. Lumapit si Kapitan Ronnie kay Paulo at sumaludo ng formal. Pagkatapos, nagdala si Kapitan Ronnie ng isang nakakagimbal na balita.